Maayong adlaw na pud kanatong tanan mga silingan, kaparintihan ug mga kahigalaan sa nagkalaing-laing dapit sa kalibutan. Hello, hello, hello. Magandang araw sa ating lahat. So tunga-tunga sa Mayo, ongoing pa din ang mga fiestas, no? Kasi ang fiesta talaga ay mula May 1 hanggang 31. Mayroon pa ngang first week of June magfi-fiesta. So ang gagawin ko today ay pwede nyong idagdag sa inyong mga recipe para sa fiesta. Sa mga hindi pa nag-fiesta, no? Idagdag nyo ito sa inyong mga ihahanda. Kakaiba ito na luto. Hindi siya the usual, lalo na sa Leyte, no? Hindi siya the usual na hinahanda kasi ang mostly sa baka na recipe, actually baka yung gagamitin ko ngayon. Baka na recipe ay beef steak, sinarsahang baka, kaldereta, ganyan. So ito, beef with broccoli tayo. So hindi pa siya malambot ang aking baka, kaya papalambutin ko muna. So while waiting ay gagawa muna ako ng aking feelings sa aking masi. So gagawa ako ng Visayan delicacy na masi na maituturing siya na mochi. Para siyang mochi na may palaman na peanut. Pwede mo siyang lagyan ng peanut butter or itong fresh talaga na gigilingin na mani. Tapos lagyan mo siya ng muscovado sugar. Tapos gilingin lang siya hanggang sa madurog. Pwede niyo rin yung may mga makakagat pa kayo ng konti na mani. Masarap din yun. So nakabili para din ako ng dahon ng saging na kung sa Pilipinas lang ito ay pwede niyo tong hingiin sa silingan. Pero dito talagang ang mahal, pero sige lang banat para aesthetic naman kunwari ang ating masi, para feel na kumakain ako ng masi na galing ng Pinas. So ayan, itong aking galapong, yung flour, nilagyan ko lang ng tubig, alalay lang para hindi siya magiging lasaw. Yung lanay ba, kasi mahirapan kayo doon na mag-umul-umul, yung magbilog-bilog. Mahihirapan kayo dyan na ibilog pag basa siya. At mahirapan din kayong magbilog kung hindi siya sakto sa yung dry. Kasi nagbibitak-bitak. So ayan, iseal nyo lang na mabuti para mamaya hindi sasabog sa pagluluto. Kasi maburit ba siya? So ito talaga pagkakain ako ng masi. Maalala ko yung aking experience dati na sa kaharap ko na makakain ng masi na kahit mainit ay hangkab ko dayon. Ayon, imbis na iluwa, nalunok ko ang masi na mainit at ang nasaklap pa doon, sumabit yung iba dito sa ngipin, yung iba nag-slide na imagine na yung ganong feeling na nandyan pa yung iba sa ngipin, tapos yung iba nandun na sa ilalim na nagkatay-katay. My goodness, talaga namang natakot ako nun. Natawa ako sa aking sarili, baka kaaligre ba na ako moto, yun talaga sa kaharap. Ganon ang nangyari sa akin. So ganon lang, tingnan nyo ganon lang ang ating masi, napakadali na gawin, di ba? So idagdag nyo ito doon sa inyong kuan. Huwag na kayo mag-order kasi mabilis lang naman itong gawin. Kung meron pa kayong time, pwede nyo itong gawin day before ng fiesta. Kung wala kayong ibang gagawin, no? Huwag na muna kayong mag-disco. Gumawa na muna kayo ng masi para may dessert kayo kinabukasan, char. Tapos ito na pala, natapos na nalambot na itong aking baka. Prepare ko na ito, hinugasan ng mabuti, syempre, 'di ba? Ang bakang, I don't know. Chabi to. Simple lang ang aking mga panakot dito. Meron tayong sibuyas, meron tayo yung bawang. Usual man talaga din to, no, na pag naggisa, meron ka talaga mga ganitong panakot para masarap. Tapos ang aking mga gulay dito, carrots, bell pepper, at itong broccoli. Actually itong capsicum or ang bell pepper, wala talaga to sa original na recipe, no? Dinagdag ko lang kasi para vibrant ang kulay ng ating vibrant. Yung yung marami kang makikitang kulay, yung iba-ibang kulay sa iyong ulam, ganyan. So nilagyan ko kasi tingnan mo ng pulang-pula. Pulang-pula ang aking capsicum, ang aking bell pepper, tas may orange ka, tapos may green. Pura man og ko mag Pasko. So ayan, linisin natin ng mabuti. Linising mabuti ang ating mga gulay kasi syempre, 'di ba, dapat linis-linis din, no? At ang aking broccoli, ang kinuha ko lang diyan yung mga florets lang ang kinuha ko. Hindi ko na sinali yung stem.
Oo, hindi ko na sinali para hindi masyadong madami, char. Pero pwede nyong gamitin yung stem ng broccoli actually. Ako hindi ko na lang talaga ginamit. Tapos yung paghiwa ko ng aking mga bell pepper, naalala ko dati yung aking teacher sa THA na sabi niya na kung anong shape ng iyong karne ay ganon dapat ang shape ng iyong mga lamas o yung mga iba pang mga ingredients, mga gulay-gulay mo. Kaya pa-straight, pa-julienne yung aking paghiwa ng aking atsal. Pero hindi yung florets natin, yung broccoli, hindi man din makuan, ma-straight, makuan, matag-as. So, radyo na siya. Yung aking carrots, tinag-as ko. O, ayun. Tapos, ganun lang, basic gisa. Nilagyan ko ng mantika, basic gisa, ganyan. So, ang iba nagtaka ba ako ba, anong uunahin daw? Bawang o itong sibuyas. Pero pag ako yung nagigisa, ay, isabay ko yan silang dalawa. Uy, para igwali sila na makaranas ng kainitan dyan sa kaha. O, di ba? Ganon, bakit pa maglalis-lalis tayo kung ano nang mauuna? O, bahala silang dalawa dyan na magsagol-sagol sa kainit. O, tapos nilagay ko na pala yung aking baka. Anong tawag doon, full ang ating dapat diyan, yung ating kayo para magulat nga ang baka, kasi yun ang ating technique, gugulatin yung baka para mabilis siya na lumambot. Tapos nilagyan ko na kaagad ng oyster sauce at ang ating soy sauce bago siya lagyan ng kumbaga inadobo style mo na ba, tapos pakuluin mo siya. So ang pagpakulo ko dito, umabot ako ng 45 minutes kasi strips naman, hindi man siya masyadong tawag nito makapal yung pagkahiwa niyan, strips, kaya medyo mabilis yung cooking time niya. Nilagyan ko na din pala siya ng peppercorn, yung freshly cracked freshly cracked crack na paminta, kasi mas mabango, malasa. Meron na kasi mga durog na, 'di ba? Yung mga freely durog na. Kaya hindi ako nagagamit ng ganun kasi parang less ang kanyang amoy. Less ang kanyang So freshly talaga na crack itong aking nilagay. At yung aking baka pala dito ay medyo may konting tigas na parang anytime na na siya, malalambot na siya, kaya nilagay ko na ang carrots para sabay-sabay sila na totally na lumambot. So nilipat ko na rin pala siya sa mainit na apoy, yung malakas na apoy, kasi pang finale na ito. Nilagay ko na rin pala ang aking bell pepper at tinimplahan ko na siya as per sa aking kunting timpla na lang ang ginawa ko dito kasi may oyster sauce na tayo kanina at may soy sauce. O, diba? Tapos, nilagay ko na rin, hinulog ko na din ang aking mga broccolis na na gulay, pero hindi rin yan ihahalo ko lang yan siya. Tapos, after nyan, maglalagay ako ng slurry. Slurry? Sakto ba? Slurry? Cornstarch lang ito, nandidissolve sa sa tubig. Alalay lang kayo sa paglagay kay basin man in taon magulaman po ng ato ko nga mura bag sticky. So sakto lang ang alalay lang kayo sa paglagay ng cornstarch para hindi siya lumapot. So ganyang consistency lang, ayos na, at haundayon syempre kay lalagkit pa yun ng masyado. Mahubas pa ang sabaw. So, sakto na ang na yan, yung consistency na yan. Na mayroon pa tayong mabahog-bahog sa kanon. Di ba, ng konti. Wag na masyadong madami. Uy, sama na, grabe po kayo ng sabawan, di mo maayo. So, sakto na. Hinaon ko na at ready na kaming kumain ng aming hapunan, at syempre with ating matching na dessert na masi. O, di ba? Idagdag nyo ito sa inyong recipe kasi napakadali lang talaga. At kung nagustuhan nyo ang aking video, paki-like, share, and subscribe na din mga guys. Thank you in advance. Thank you. At abangan nyo aking mga future uploads pa. So, thank you. Love you all.